Kabanata 621. Kain na tayo. Hindi na kailangang hintayin si Mommy. We can leave some food for her, deklara ni Zachary. Hinimok niya ang kanyang mga kapatid na kumain. Kumain ang mga bata ng kanilang almusal at matiyag ang naghintay kay Erisa. Buti na lang at hindi sila nagmamadali. Kung hindi, huli na sila. Di nagtagal, naiinip si Benjamin. Itinabi niya ang mga papel at bumangon. Ang mga bata ay agad na humajijek nang mapagtonto nila ang kanyang gagawin. Pumasok si Benjamin sa kwarto. Nasa loob pa ng banyo si Erisa kaya agad siyang pumunta doon. Kumatok. Sa loob, nanginginig si Erisa sa takot dahil masyadong malakas ang tunog at nagulat siya. Anong ginagawa mo sa loob? Lumakas ang tunog ni Benjamin. Napaawang ang lobby ni Erisa. Anong gusto mo? Hindi niya napigil ang sabihin na nasa inidoro siya. Natatakot ako na nahulog ka sa banyo. Nakahinga ng maluwag si Benjamin matapos makumpirma na ayos lang siya. Napanganga si Erisa sa hindi makapaniwala. Pabayaan mo ako. Malapit na akong lalabas, sabi niya sa kanya. Pagkalabas ng kanyang figure sa silid, pina-flush ni Erisa ang inidoro. Naghilamos siya ng mukha bago lumabas ng kwarto. Nang makita niya si Benjamin sa sopa, napatigil siya sa paglalakad. Ito ay isang awkward na sandali. Hindi ka ba mag-aalmusal? Tanong niya habang papunta sa kanya. Pinagmasdan siyang mabuti ni Benjamin. Dahil mukhang nasa mabuting kalooban, tumayo siya at lumabas ng silid. Ang weirdo, bulong ni Erisa sa sarili bago sumunod sa kanya palabas. Nang makita siya, excited siyang binati ng mga bata. Mommy, bilisan mo, malapit na nating tapusin ang lahat. Tumawa si Erisa at sumama sa kanila. Ayos lang, kapag natapos mo ang lahat, makakapag-order ako ng mas maraming pagkain. Nasa isang hotel sila, kaya mas madali para sa kanya na mag-order ng anumang gusto niya anumang oras. Nang makaupo si Benjamin sa tabi ni Erisa, sinaman niya ito ng tingin. Kumain ka na, kailangan nating pumunta sa ospital mamaya, sabi ni Benjamin sa kanya. Napatingin si Erisa sa nakalagay sa mesa at nagsimulang kumain. Kinagat niya ang pagkain at uminom ng isang subo ng gatas. Pagkatapos ay isinubo niya ang isa pang kagat sa kanyang bibig. Namula lahat ng pisngi niya. Para siyang hamster habang mabilis na sumusubo sa kanyang pagkain. Isang hindi maarak na kislap ang sumilay sa mga mata ni Benjamin. Para siyang bata kapag kumakain. Sa pagsulyap sa mga bata, napansin niya kung paano siya kahawig ni Gavin kapag nilalamon niya ang pagkain. Nahihiya pa si Tim at dahan-dahan ang kinain ng kanyang pagkain. Hindi niya kayang ubusin ang lahat ng masasarap na pagkain. Sweetheart, kumain ka na. Kung hindi sapat, maaari tayong umorder ng higit pa. Udyok ni Erisa. Tinulungan niya ang mga bata sa pagkain nang hindi nawawala ang alinman sa kanila. Nakuha ko. Masunurin namang tumango ang mga bata at ngumunguya sa kanilang pagkain. Umupo ang pamilya sa paligid ng hapagkainan at sabay na kumain. Ito ay isang kaaya-ayang tanawin. Pagkatapos mag-almusal, nagtanong si Erisa kung makakasama tayo ni Madam Mary. Aalis ba tayo pabalik ng Delmore mula sa ospital? O babalik tayo dito mamaya? Anywhere is fine, ang sagot ni Benjamin. Napaawang ang lobby ni Erisa. Kung aalis tayo sa ospital, kailangan kong mag-impake ngayon sa halip na gawin iyon mamaya. Maaaring mag-impake si Ethan para sa iyo, mahinahong sabi ni Benjamin. Sinaman siya ng tingin ni Erisa. Maayos naman siya kay Ethan sa pag-iimpake ng mga gamit ng mga bata at ng kanyang mga gamit, ngunit kailangan pa rin niyang mag-impake ng kanyang mga personal na gamit. Mag-iimpake na ako ng mga gamit ko. Bumalik siya sa silid at tinawag ang sweethearts, time to pack your stuff. Ang mga bata ay tumakbo pabalik sa silid upang mag-impake. Tiningnan sila ni Benjamin, bago umupo sa sala para tumugon sa kanyang mga email. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Itinabi ni Benjamin ang kanyang laptop at nagtungo upang sagutin ang pinto. Ginoong Graham, si Ethan iyon. Tinanguan siya ni Benjamin ng isang maikling tango. Tulungan mo silang mag-impake. Nakuha ko. Agad namang pumunta si Ethan para tulungan ang mga bata na mag-impake. Nang makita siya, nagtanong si Gavin, Mr. Frank, nakakuha ka ba ng SIM card para kay Tim? Oo, maaari niyang simulan ang paggamit nito pabalik sa Delmore. Sagot naman ni Ethan. Nagrehistro siya ng numero ng Delmore para kay Tim. Napasimangot si Jesse. Kapag nakuha ni Tim ang kanyang bagong SIM card, maaari tayong tumawag sa isa't isa araw-araw. Manam, masayang tumango si Tim.
Kabanata 622. Mr. Frank, bakit hindi mo inirehistro ang kanyang numero dito? Tanong ni Zachary. Mas convenient para sa kanya na kumuha ng Delmore number. Tsaka mas mura kung ganyan, paliwanag ni Ethan. Humadjajek, tinukso ni Oliver. Mr. Frank, malaki ang sahod mo. Bakit ka nag-aabala tungkol sa mga diskwento? Napahiya si Ethan. Oliver, huwag mong maliitin ang discount. Gagamitin ni Tim ang numerong ito sa mahabang panahon para makatipid siya ng malaking pera sa ganitong paraan. Gaano ito kamura? Maaari din ba akong makakuha ng isa? Time na tanong ni Oliver nang malaman niyang makakatipid siya sa ganitong paraan. Sumulyap si Ethan sa kanya. Ito ay isang plano ng pamilya sa ilalim ng numero ng iyong daddy, kaya libre ito. Agad na sinabi ni Oliver, Mr. Frank, kumuha din kami ng mga bagong SIM card. Gumagamit kami ng mga internasyonal na numero ng telepono, kaya medyo mahal ang pagtawag. Ang sagot niya ay hindi nakapagsalita si Ethan. Sure, mabilis niyang pagsang-ayon. Matutuwa si Mr. Graham na malaman ang tungkol dito. Kapag nakakuha ka ng mga bagong numero, maaari kang tumawag sa isa't isa ng libre. Maaari kang makipag-usap hanggat gusto mo, kukunin ko. Isa para kay Miss York din. Alok niya, tuwang-tuwa ang mga bata. Nang matapos mag-impake si Erisa ay pumunta siya sa kwarto ng mga bata at nakita niya si Ethan na tinutulungan sila. Mr. Frank, hayaan mo silang gawin ito. Sinabi sa akin ni Mr. Graham na tulungan sila, masayang sabi ni Ethan sa kanya. Miss York, kailangan mong tulungan si Mr. Graham sa kanyang mga bagahe. Habang kumikibot ang mga labi ni Erisa sa inis, tumalon si Jessie para yakapin ang kanyang mga binti. Mommy, sabi ni Mr. Frank, irerehistro niya ang mga numero namin sa ilalim ng family plan. Makakakuha ka rin ng isa. Sa ganoong paraan, hindi na natin kailangang magbayad ng kahit isang sentimo para tawagan ang isa't isa. Amused, kinurot ni Erisa ang kanyang malambot na pisngi. Hindi ito libre, hindi kami ang nagbabayad para sa plano. Inangat niya ang kanyang ulo at sinabi kay Ethan, hindi ko kailangan iyon. Miss York, kailangang gawin iyon ng kumpanya para sa iyo. Maaari ka ring sumali sa plano ng pamilya ni Mr. Graham gamit ang iyong umiiral na numero, mungkahi ni Ethan. Wala siyang ibang hinanggad kundi ang makatulong. Sumali sa plano ng pamilya ni Benjamin. Nagsalubong ang kilay ni Erisa. Kung magpakasal siya sa iba, mahihirapang baliktarin ang aksyon. Hindi na kailangan yan. Kung hindi na ako magtatrabaho sa kumpanya, mahirap na kanselahin ito. Ano ang mahirap kanselahin? Isang mahinang boses ang umalangaw sa kanyang likuran. Lumingon si Erisa sa kanyang balikat upang makita ang isang nag-aalalang Benjamin. Tinatanong ko kung gusto ni Miss York na sumali sa plano ng iyong pamilya, ngunit nahihirapan siya, maingat na paliwanag ni Ethan. Ngumisi si Benjamin, sabay-sabay na naging makapalang hangin sa tensyon. Sinilip siya ni Erisa ngunit sinalubong niya ang nagyayelong tingin niya. Bumilis ang tibok ng puso niya. Galit ba siya sa ganoong maliit na bagay? Kung sa tingin mo ay hindi ito mahirap, sige. Deklare niya. Pagkasabi niya nun ay nagmamadali siyang lumabas ng kwarto. Hindi niya akalaing susundan siya ni Benjamin. Inipit siya nito sa pintong kakasara pa lang niya at nakataas sa kanya. Erisa, ano yon? Hiningi niya. Napaatras si Erisa at idiniin ang sarili sa pinto. Nakakatakot ang itsura niya kapag naiinis siya. She mumbled in a low voice, wala akong ibig sabihin. Natatakot lang ako na guluhin ka sa hinaharap. Iyon ang dahilan kung bakit ayaw kong sumali sa plano ng pamilya. Iyon lang. Kung hindi ka tatutol, maaari mo akong bigyan ng bagong telepono. Tatanggapin ko ito kaagad. Nagdilim ang tingin ni Benjamin. Gusto mo ba, ng bagong telepono sa halip? Mamuka ang lobby ni Erisa. Hindi ko sinasadya yun. Gayunpaman, alam niyang hindi siya patatawarin ni Benjamin kung iba ang sasabihin niya. Kaya't nilunok niya ang kanyang mga salita. Nakangiting sagot niya, pwede ba akong makakuha ng bagong telepono? Pinagmasdan niyang mabuti ang malungkot nitong ekspresyon at nanigas ng mapagtantong hindi na siya galit. Kabanata 623. Kukuha ako ng bago sa Delmore. Tinitigan siya ni Benjamin habang lumuluha ang ekspresyon nito. Napatingin si Erisa sa kanya. Sa kaibuturan niya, nabigla siya. Nagalit ba siya sa akala niyang tinanggihan ko ang mabait niyang intensyon? Naramdaman ni Erisa ang pagtibok ng kanyang puso. Masayang sagot niya, sige, kung ganoon. Huwag mong kalimutan ang iyong pangako. Mayroon akong magandang alaala, putol ni Benjamin.
Tumango siya ng husto para pakalmayan siya. Hindi ba siya makapagsalita ng maayos? Tingnan mo kung gaano siya kabangas. Walang makakaalam na mabuti siyang tao. Alam kong malaki ang alaala mo. Pinaalalahanan lang kita, mahinang sabi niya. Nawala agad ang inis ni Benjamin. Habang iniipit pa rin siya nito sa pinto sa matalik na paraan, inabot niya ito at sinundot ang braso nito. Maingat niyang pinaalalahanan siya, Graham, pwede na ba akong mag-impake? Hindi ka pa nakakapag-impake ng mga gamit mo. Ibinigay ni Ethan ang trabahong ito sa kanya. Halata namang hindi mag-iimpake ng gamit si Benjamin kaya siya gagawin ang trabahong mag-isa. Nang makita ang masunurin niyang sarili, inabot ni Benjamin at biglang kinurot ang pisngi niya. Napagtanto niya na ito ay isang matalik na kilos at tumalikod para umalis. Bilisan mo, napaawang ang lobby ni Erisa habang hinahaplos ang lugar na nahawakan niya kanina. Ang init ng kamay nito ay tila nananalaytay sa pisngi niya na nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Namula ang pisngi niya, napagtanto ba ni Benjamin na talagang intimate iyon? Sinampal niya ang sariling pisngi nang magsimulang kumabog ang puso niya. She was telling herself to calm down nang pumasok si Benjamin sa kwarto. Naninigas ang likod niya habang nakatalikod dahil sa kahihiyan. Sinulyapan ni Benjamin ang kanyang namumulang tainga, at saglit na kumerba ang kanyang mga labi. Pagkatapos ay humakbang siya patungo sa banyo. Anong ginagawa mo? Bilisan mo. Inilabas ni Erisa ang kanyang dila sa kanyang likuran bago ipinagpatuloy ang kanyang pag-iimpake. Si Benjamin ay may maliit na gamit. Ilang damit at terno lang ang dala niya. Tinhupin niya ang kanyang mga damit at inilagay sa kanyang bagahe. Pagkatapos nito, lumibot siya sa silid upang matiyak na wala siyang maiiwan bago huminto. Ang tanging natitira ay ang kanyang labaha, na nasa kanyang banyo. Sa banyo, naririnig ang tunog ng umaagos na tubig. Nalilito, iniisip niya kung naliligo ba siya. Malalim ang iniisip niya nang lumabas si Benjamin. Nakasuot siya ng bathrobe na maluwag na nakasabit sa kanyang katawan. Habang pinapatuyo niya ang kanyang buhok, sumilip ang matipuno niyang dibdib sa ilalim ng bathrobe. Ito ay isang sexy na tanawin. Napalunok si Erisa nang makita siyang lubhang kanais-nais. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya, dahilan para uminit ang pisngi niya. Ay, mahal, marami na akong nakitang hubad na lalaki, marami sa kanila na mas matipuno kaysa kay Benjamin. Never akong nagnasa kahit kanino sa kanila. Sampal, nang walang paabi, may damapo na tuwalya sa kamay niya at nakaharang sa kanyang paningin. Makapangyarihan ang boses ni Benjamin, halika at patuyuan mo ang aking buhok. Hinubad ni Erisa ang tuwalya sa ulo at pinandilatan siya. Mr. Graham, hindi ka ba nakakausap ng maayos? Bakit ang bastos mo? Hiling niya. Inikat ni Benjamin ang kanyang ulo sa paligid at pinaikit siya ng nanunuyong tingin. Nakakatakot ang presensya niya kaya napaatras agad si Erisa. Napangiti siya at nagmamadaling lumapit sa kanya para tulungan siya. Biro lang, kaya huwag mo na lang isa puso. Hayaan mo akong patuyuan ang iyong buhok ngayon. Sinimulan niyang panasan ang buhok nito gamit ang tuwalya. Benjamin, bakit hindi ko patuyuan ang iyong buhok gamit ang hairdryer? Mungkahi niya, patuyuan ito sa ganitong paraan. Giit niya, tamad na Sam Andelsey. Benjamin sa kanyang upuan at pinagkrus ang kanyang mga paa. Tiningnan niya ang bawat pulgada ng gentleman, isang alpha male. Ang kanyang mukha ay walang kamali-mali at kaakit-akit gaya ng dati. Nalanghap ni Erisa ang bango ng kanyang body shampoo at naramdaman ang pagtibok ng kanyang puso. Sa sobrang abala niya sa pagpapatuyo ng buhok nito ay hindi niya namalayan na nakatikip na pala ang mga mata niya sa tuwalya. Lumapit si Benjamin at hinayla siya sa kanyang yakap. Napabuntong hininga si Erisa. Anong ginagawa mo? Galit na galit siyang tumitig sa kanya. Kabanata 624. Bumaba ang tingin ni Benjamin. Ano ang naisip mo? Wala. Mabilis na sagot ni Erisa. Naggilty ang tingin niya sa paligid. Hindi niya kayang aminin na nakipaghiwalay siya dahil sa kanya. Kung wala lang, bakit hindi mo namalayan na nakatikip sa mukha ko ang tuwalya? Pang-aasar ni Benjamin. Isang evil smirk ang sumilay sa kanyang lobby. Feeling embarrassed, Erisa retorted, hindi ko napansin. Hindi ba pwedeng mangyari yon? Hinawakan ni Benjamin ang kanyang panga at pinilit siyang tumangala. Tinitigan niya ang matigas ang ulo nito at kusa siyang yumuko. Ang kanyang boses ay tamad at mapang-akit habang sinasabi niya, masyado ka bang abala sa panonood sa akin? Tumalon ang puso ni Erisa sa kanyang lalamunan habang umiiwas siya ng tingin. Hindi, galit na galit niyang tugon. Natuwa si Benjamin sa hitsura niya. Ang bilis mong sumagot,
That proves that you're feeling flustered, sabi niya habang hinihimas ang tungkin ng ilong niya sa pisngi niya. Nagdala ito ng nakakakiliti na sensasyon. Umiwas si Erisa, pero lumapit lang siya. Inabot niya ang kamay niya para makalayo sa kanya. Bilang tugon, dumampi ang mga labi ni Benjamin sa kanyang palad. Parang may kuryenteng damaloy sa katawan niya kaya agad binawi ni Erisa ang kamay niya. Nag-init ang mukha niya. Mr. Graham, malinaw mong nakita ang lahat habang binabantayan mo ako sa lahat ng oras, ha? Sumulyap siya sa kanya. Napaawang ang labi ni Benjamin. Aminin mo na ba? Ano ang inamin ko? Napaiwas ng tingin si Erisa at pilit na kinalma ang sarili. Biglang naging magulo ang hininga ni Benjamin. Itinulak siya nito at binalaan sa mahinang boses, huwag kang gagalaw. Nang marinig ni Erisa ang pagbabago ng boses nito, naramdaman niyang uminit ang pisngi niya. Bitawan mo ako, siya urged. Bumaon ang tingin ni Benjamin sa kanya. Biglang naging amorous ang kapaligiran. Pakiramdam niya ay lalamunan siya nito anumang oras. Nakatitig sa kanyang malalagang labi, dahan-daang ibinaba ni Benjamin ang kanyang ulo. Mommy, tumakbo si Jasper sa kwarto at napanganga sa gulat nang makita niya ang kanyang mga magulang sa isang matalik na posisyon. Nako, hahalikan ni Daddy si Mommy. Sigaw niya. Nang marinig iyon, ang iba pang 5 bata ay nagmamadaling pumasok sa silid. Maging si Ethan ay na-curious at napahawak sa ulo niya. Isang tingin niya at agad na umiwas. Sa mahinang boses, pinalabas niya ang mga bata sa silid. Namula si Erisa hanggang leeg. Nahihiya niyang ibinaon ang mukha sa yakap ni Benjamin. Ang mukha ni Benjamin ay kasing dilim ng kulog habang nakatitig siya sa mga batang nakasiksik sa pintuan. Nagtataka ang mga bata na nakatingin sa kanila. Nagtatanong si Oliver, Jasper, nakita mo ba silang naghalikan? Nang maramdaman ang babalang tingin ni Benjamin, umiling si Jasper. Hindi, sa tingin ko, magkayakap lang sila. Babala ni Zachary, huwag mong samantalahin ang mommy ko. Hayaan mo siya, wala nang ibang gusto si Ethan kundi ang mawala. Matapang silang mga bata, ha? Marahil ay hindi pa nila nakita si Mr. Graham na lumilipad sa galit. Mukha ba akong nagsasamantala sa mommy mo? Tanong ni Benjamin. Nagpalitan ng tingin ng mga bata. Nakayakap ka kay mommy. Malinaw, gusto mong samantalahin siya. Alam namin kung ano ang nasa isip mo. Tumango si Gavin. Hiyang-hiya si Erisa na humarap sa mga bata. Tumabi siya, ngunit hinawakan siya ng lalaki sa baywang at ayaw siyang paalisan. Hindi ko siya sinasamantala. Siya ang gustong umupo sa kandanggan ko. Giit niya. Nanlaki ang mga mata ni Erisa sa hindi makapaniwala. Paano siya naging ganito kawalanjiya? Inangat niya ang ulo niya para titigan siya. Napataas ang kilay ni Benjamin nang makita ang mapupang ganyang pisngi. Kakaiba, nakita niyang kaibig-ibig ang galit na hitsura nito. Walang hiya, napabuntong. Hininga si Erisa, how dare he twist the truth? Ikinulong niya ako sa kanyang mga bisig at tumanggi akong umalis. Ngumuso si Benjamin at lumingon sa mga bata, na lahat ay nakasiksik sa pintuan. Tapos ka na bang mag-impake? Tanong niya, mataman siyang tinitigan ng mga bata. Maliban kay Tim, ang iba ay tila nagngangalit sa galit. Huwag mong ibahin ang topic. Ngayon mo lang ba binubuli si mommy? Hiling ni Zachary na nasa balakang ang mga kamay. Ethan, biglang tumawag si Benjamin. Hinawakan ni Ethan ang kanyang noo bago itinuro ang kanyang ekspresyon sa isang kalmado. Pumunta siya sa pinto at binati, Mr. Graham. Hindi siya naglakas loob na tumangala sa takot na makakita ng tahasang bagay. Kabanata 625. Agad na iniutos ni Benjamin, ilabas mo sila. Oo, sir. Nagmamadaling inilabas ni Ethan ang 6 na bata. Ibaba mo kami, Mr. Frank. Hindi pa tayo nakakapaghiganti sa masamang tao. How dare he bully mommy ng ganyan? Hinding-hindi ko siya tatawaging daddy. Nagsisimula ng sumakit ang ulo ni Ethan sa lahat ng hiyawan nila. Pakiusap, itigil ang paggawa ng kaguluhan, mga bata. May mutual na damdamin sina Mr. Graham at Miss York. Kung hindi gusto ni Erisa si Benjamin, walang paraan na hindi niya ipagtanggol ang sarili. Ang dalawa sa kanila ay napakalinaw na suklian ang damdamin ng isa, ngunit ni isa sa kanila ay walang gustong malaman ng isa. Mr. Frank, dapat kang kumuha ng bagong salamin. Walang paraan na magustuhan ni Mommy si Mr. Graham. Nagbabanta siya sa kanya. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Nakahawak siya sa bewang niya at hindi niya binibitawan. Si Zachary ay hindi kasing inosente ng bata gaya ng kanyang tingin. Pilit na kinaladkad ni Ethan palabas ang mga bata kasama ang 3 sa ilalim ng bawat braso.
Bumalik sa loob, tinakpan ni Erisa ang kanyang mukha sa kahihiyan, ngunit ang kanyang matingkad na pulang tainga ay nagkanulo sa kanyang nararamdaman. Napalingon si Benjamin sa pinto at kay Erisa. Bahagya siyang napatawa nang makita ang mapupulang pisngi nito. So alam mo kung ano ang pakiramdam ng nahihiya, hindi ba? Napaawang ang bibig ni Erisa at inis na tinitigan siya nito. Walang hiya ka talaga, nahiya lang ako sa mga kalokohan mo, okay. Paano niya nasabi sa mga bata ang lahat ng ganoon lang? Kahit hindi siya nahihiya, ako. Bitawan mo, paimpul siyang ngumisi bilang tugon habang kumikinang ang mga mata. Siya ay nagngangalit sa kanyang mga ngipin sa inis sa paningin ng kanyang pagtitiwala sa sarili. Galit ka ba? Tumango lang si Erisa at umiwas ng tingin. Bahagyang kinurot ni Benjamin ang pisngi niya. Lagi silang defensive sa akin. Gusto ko lang silang guluhin ng kaunti. Napatingin si Erisa sa kanya. I bet wala sa mga taong sumasamba sa Oh So Great na si Mr. Graham ang nakakaalam kung gaano kakawalan Gia. Dapat kong kinukunan ito at i-post para malaman ng publiko kung ano talaga ang gusto mo. At ano iyon? Tumaas ang isang mapanganib na kilay ni Benjamin na alam niyang wala siyang sasabihing mabuti. Sinulyapan niya ito at napalunok bago masayang sinabing, isang mapagmahal na ama, syempre. Alam ni Benjamin na hindi iyon ang orihinal na sasabihin niya, ngunit tinanggap pa rin niya ito. So hindi ako kadalasang nagmamahal. Hindi sumagot si Erisa sa tanong niya at sinundot ang braso. Pwede mo ba akong bitawan ngayon? Nagsisimula na siyang makaramdam ng sobrang pamumula matapos ang mahabang pagkakapit sa yakap nito. Nanlilisik ang mga mata ni Benjamin. Pakakawalan kita kung bibigyan mo ako ng kaunting halik. Gulat na gulat siyang tumingin sa kanya dahil sa katapangan niya. She chuckled at imangot siya ng malalim. Anong meron sa mukha mo? Malungkot niyang sabi, kung hahalikan kita ngayon, talagang ayaw mo akong pakawalan. Komendat ng malandi si Erisa sa lalaking nakahawak sa kanya. Siya scoffed, subukan at alamin. Agad siyang namula-muli, kung tutuusin, siya naman ang nagdala nito. Kung hindi niya ito ginawa, ito ay masyadong duwag sa kanya. Oh, well, pinulupot niya ang mga braso sa leeg nito at hinalikan siya. Hindi naman ito ang unang beses na naghalikan kami. Bakit hindi ako maglakas loob na halikan siya ulit? Tsaka wala dito ang mga bata. Lumapit ito sa kanya. Kumpara sa mga halik ni Benjamin, hindi man lang qualified ang kanya. Gayunpaman, ang kanyang kakulangan sa pamamaraan ay pinatunayan lamang na mas lalong lumakas ang apoy sa puso ni Benjamin. Sakto ang magulo nitong paglapat ng lobby sa lobby nito at ang hindi pamilyar na paraan ng pagpapalalim nito ng halik na nagpaon sa kanya. Nagdilim ang kanyang tingin at marahan niyang hinawakan ang likod ng ulo nito habang nagkukusa. Sa oras na binitawan siya ni Benjamin, ang mga paa ni Erisa ay kasing hina ng jelly at bumagsak ito sa yakap nito. Pulang-pula ang kanyang mukha at ang kanyang tingin ay hindi nakatuon at umaambon, habang ang nagninangas na titig ni Benjamin ay nakakulong sa kanya. Kung hindi lang siya busy, gusto niya talagang ituro sa kanya kung ano ang halik. Tandaan, ito ang tunay na halik. Yumuko siya at mamulong sa garalgal na boses sa tenga niya. Lalong namula ang mukha ni Erisa at mabilis siyang umupo sa isang tabi. Sinabi mo ng isang maliit na halik, hindi kung ano iyon. Muling natawa si Benjamin nang makita ang kanyang namamaos na ekspresyon. Kabanata 626. Nag-init ang mukha ni Erisa sa mahinang pagtawa nito. Sinulyapan siya nito. Pupunta ka ba sa ospital o hindi? Ngumiti siya at sumagot, of course. Kung ganoon ay magpalat ka na. Napaiwas siya ng tingin, ang lakas ng tibok ng puso niya sa dibdib. Nakangiti pa ring inabot niya ang buhok niya para haplasan ng mahina. Pumunta ka at dalhin mo sa akin ang mga damit ko. Napaawang ang bibig ni Erisa. Maaari kang kunin ang iyong sarili. Kakapak ko lang ng bag mo nung naligo ka ulit. Kumunat ang noo ni Benjamin. Ang pagligo ba ay isang krimen ngayon? Pinagdikit ni Erisa ang mga lobby. Naaalala mo ba ang ipinangako mo sa akin? Hindi mo alam ang sarili mo. Ngumisi si Benjamin. Muli siyang pinandilatan ng mata, ngunit nang makita ang matalim nitong titig, tahimik siyang bumangon at pinuntahan siya ng damit nito. Bilasan mo at magpalat ka. Inihagis niya ang damit nito sa kanya at tumalikod na para pumasok sa banyo para tulungan siyang mag-impake ng mga gamit sa banyo. Nagtataka namang pumasok si Benjamin sa banyo sa tunog ng mga bote. Nang makita niyang nilalagay ni Erisa ang mga toiletries sa isang bag, naramdaman niyang may pumipintig na ugat sa kanyang noo. Anong ginagawa mo? Ibinabalik ko ang mga ito sa bahay. Natural niyang sabi. Maliwanag, hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ito.
Tinitigan niya ito ng walang imak sa loob ng isang buong minuto bago nabulunan. Erisa, sa tingin mo, gaano tayo kahirap? Bakit kailangan nating ibalik ang lahat ng ito? Napahadjajak siya nang makita ang pagkasuklam nito. Wala itong kinalaman sa pera. Sayang lang ang pag-iwan dito, yun lang. Parang hindi naman sa hotel ang mga ito. Partikular na binili nila ang mga ito nang dumating sila, kaya malinaw na kailangan nilang dalhin ang kanilang sariling mga gamit. Tahimik lang na nakatingin sa kanya si Benjamin. Nagpatuloy siya sa pag-aayos ng mga gamit nila habang nakatitig ito. Iwan mo na lang dito. May ibang darating at mag-aayos ng mga gamit, sabi ni Benjamin. Lumabas na lang siya ng kwarto pagkatapos niyang hindi siya pinansin. Tiningnan ni Erisa ang kwarto, sinisiguradong wala siyang naiwan, bago umalis. Napasulyap siya kay Benjamin, na nasa kalagitnaan ng pagpapalit. Pagkatapos ay lumabas siya para tingnan din ang kwarto ng mga bata. Pagkatapos magpalat ni Benjamin, lumabas siya nang nakalagay ang mga kamay sa bulsa at pinanood ang paglalakad niya sa silid. Lumingon siya at tumingin sa kanya. Tapos ka na ba? Malinaw, sabi ni Benjamin sa malalim na boses. Tapos pumunta tayo sa ospital. Bumalik siya para kunin ang kanyang handbag bago bumaba ang dalawa. Hinihintay na sila ni Ethan kasama ang 6 na bata na nakasakay na sa kotse. Mommy, Mommy, halika dito, Mommy. Ang lahat ng mga bata ay nagsimulang kumaway at tumawag sa kanya. Binilisan ni Erisa ang kanyang lakad sa ingay ng kanyang mga anak. Mommy, tara na, okay. Yumuko siya para sumakay sa kotse at pagkaupo niya ay sinara ni Gavin ang pinto at iniwan si Benjamin sa labas. Magmaneho, sabay-sabay na tawag ng mga bata sa driver. Tumingin ang driver sa labas, hindi sigurado kung makikinig sa maliit na amo o sa malaking amo. Kung hindi ka magdadrive, papaalisin kita. Banta ni Gavin. Ang tanging nagawa ng driver ay ang magmaneho. Nagdilim na ang mukha ni Benjamin nang makitang muli nila siyang iniwan. Ang kanyang buong pagkatao ay nagniningning na may malamig na saloobin. Tumayo roon si Ethan at tumahimik na tumingin, hindi matapang na tumingin sa amo. Sweethearts, hindi ba natin hihintayin si Daddy? Sabi ni Erisa sabay tingin sa kanilang 6. Ngumisi si Gavin. Hindi. Binubuli ka niya. Niyakap siya ni Erisa at hinalikan ang maliit niyang mukha. Sweetheart, hindi natin siya pwedeng iwan sa susunod, okay? Magagalit talaga. Siya, wala akong pakialam. Sabi ni Gavin sabay snide smirk. Nag-smirk din si Zachary at ang iba pa. Mommy, huwag kang matakot sa kanya. Kapag nabuli ka niya ulit, haharapin natin siya. Napangiti si Erisa. Kung nakita man nila ang ginawa nito sa kanya, mas magagalit sila. Bumalik sa kung saan galit na galit pa ring naghihintay si Benjamin. Sa wakas ay nag-ayos na si Ethan ng sasakyan na pumunta rito at yumuko, sinenyasan si Benjamin na pumasok. Narito, Mr. Graham. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin, at agad na yumuko si Ethan sa pagtatangkang gawin ang kanyang hitsura bilang invisible hanggat maaari. Isinara niya ang pinto pagkasakay ni Benjamin at saka pumasok sa passenger seat. Kabanata 627. Bago huminto ang sasakyan sa harap ng ospital, nakita ni Erisa si Regan na naghihintay sa mga pangunahing pintuan. Nagdilim ang mga mata niya nang makita siya. Mommy, si Regan po. Napalingon si Zachary para paalalahanan siya. Lumingon ang 5 pang bata at nang makita nila si Regan sa pintuan, sabay-sabay silang samimangot. Ano pa ang ginagawa niya dito? Galit na pinandilatan ni Zachary si Regan. Kaaway yan ni Mommy. How dare he still come back after na masabihan ni Daddy? Mommy, sa ibang entrance tayo pumasok, mungkahi ni Zachary, ayaw niyang maabutan muli ng kanyang ina si Regan. Marahan siyang tinapik ni Erisa sa ulo. Hindi na kailangan. Papasok si Mommy mula rito, ngunit ang iba sa inyo ay papasok mula sa likuran. Ayaw niyang malaman ni Regan ang tungkol sa kanyang mga anak. Malinaw niyang naalala kung paano siya itinaboy ni Regan. Siya ay personal na hinabol siya ng malamig na dugo. Kumunat ang noo ni Zachary na hindi sumasang-ayon. Mommy, sumunod ka sa amin. Kung hindi, masisira ang mood mo. Oo, Mommy, tama siya. You should go in with US. Panimula rin ni Oliver sa pagkumbinsi sa kanya. Mommy, paano kung pumunta ka mula sa likod at turuan namin siya ng leksyon dito? Sabi ni Jasper. Tumango si Tim at sinabing, Miss York, hindi natin siya dapat makita. Kung hindi, mabubuli ka na naman. Mommy, huwag ka munang bumaba dito. Kakabahan na naman siya, sabi ni Jessie. Tahimik na inaalo ni Erisa ang mga bata.
Kung hindi ko siya makikita ngayon, babalik siya para guluhin tayo. Maaari niyang ibalik lahat ng gusto niya. Malapit na tayong umalis, sabi ni Zachary sabay pikit ng mata. Napangiti si Erisa, pumasok na lang kayo sa likod. Pupunta ako at sasalubungin ko siya. Nang hindi na hinintay na magsalita ang mga bata, bumaba siya ng kotse at mabilis na isinara ang pinto sa likuran niya. Nag-aalala silang anim na nakatingin sa kanya. Sa halip na hilingin sa driver na pumunta sa kabilang bahagi ng ospital, pinagpatuloy nila ang pagbabantay sa kanya. Halos dumating na ang sasakyan ni Benjamin pagkalabas niya at nanliit ang mata niya nang makita siyang naglalakad palabas. Mr. Graham, bumaba na si Miss York sa kotse, paalala ni Ethan, nang makita siyang lumabas din. Tinitigan siya ni Benjamin, galit pa rin sa nangyari. Tuloy-tuloy man siya sa loob ng sasakyan ay pinagmamasdan pa rin niyang mabuti ang bawat hakbang ni Erisa. Tahimik na tumawa si Ethan nang sumilip siya sa rearview mirror at nakita niya ang nakatagong pag-aalala ni Benjamin. Bago pa namalaya ni Benjamin, mabilis na umiwas ng tingin si Ethan at bumaba ng sasakyan. Mabuti na lang at pinili niyang bumaba ng bumaba dahil alam niyang mas magagalit si Benjamin kung sakaling makita niyang minamaltrato si Erisa. Agad na naglakad si Regan patungo kay Erisa na may faux sincere smile sa kanyang mukha, hinahanap ang buong mundo na parang isang mapagmahal na ama. Isa, bakit nandito ka na naman? Kahapon, hindi alam ni Regan kung nandito si Erisa para bumisita sa iba o kung kailangan niyang magpatingin sa doktor. Siya ay tumigil ngayon upang subukan ang kanyang kapalaran at narito, siya ay talagang narito muli. Naka-cross arm si Erisa habang malamig na tinitigan ang peking ngiti nito. Siya ay tumingin sa kanya sa parehong paraan maraming taon na ang nakaraan, masyadong. Ngayon, tila mas balantuna kaysa sa tunay. Tinatrito mo na ba ako bilang iyong anak? O nag-artista ka lang dahil kay inay? Nag-alinlangan lang si Regan ng isang millisecond bago siya nagmadaling sumagot ng, of course. Malamig na napangiti si Erisa. Bakit hindi ka tumingin sa salamin para makita kung gaano kaiba ang ngiti mo ngayon? Agad na narinig ni Regan ang lungkot sa likod ng kanyang tono at halos mawala ang kanyang peking ngiti, ngunit na-control niya ang kanyang sarili. Hindi niya gustong magsimula ng argumento sa kanya ngayon. He did his best to look peaceful and said calmly, Erisa, are you feeling sick or something? Naging pabaya ako kahapon at may mga sinabi akong hindi ko sinasadya. Sana hindi mo sila pansinin. Napangiti si Erisa. Naging maganda at pala kaibigan lang si Regan ngayong alam niyang kilala niya si Kingsley at ang iba pa. Napaka-ironic. Kabanata 628. Kahit na sinanay niya ang kanyang puso na maging kasing lakas at hindi maarak na parang yelo, nakaramdam pa rin si Erisa ng kirot sa kanyang dibdib sa naisip. Regan, wala ka noong kailangan kita. Gusto mo lang akong gamitin. Ngayong hindi nakita kailangan, tigilan mo na ang pagtatangkang lumapit sa akin gamit ang peking ngiti na iyon. Hindi ako tanga, hinayaan ko lang kayong ibuli ako dahil nakita ko kayo bilang pamilya, pero ngayon ay hindi na tayo magkamag-anak, kaya huwag na kayong mag-guilty trip sa akin sa inyong tinatawag na fatherly act. Kahit na wala kang kahihiyan na gawin ito, sa tingin ko ito ay kasuklam-suklam. Siya ay walang awa at malupit sa kanyang mga salita, na walang puwang para sa dignidad ni Regan. Ang mga kamag-anak ng pasyente na naglalakad ay lahat ay nakatingin sa kanilang dalawa, ang kanilang kritikal na tingin ay tumagos kay Regan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang mas nahihirapan siyang pigilin ang galit. Isa, alam kong galit ka pa rin sa akin dahil sa mga nagawa ko sa nakaraan. Pero isipin mo, hindi ka nagustuhan ng lola mo, kaya kapag tinatrato kita ng maayos, mas lalo pa siyang galit sa iyo. Gustong imulat ni Erisa ang kanyang mga mata. How dare he even come up with such excuse? Kung talagang gusto niya akong tretuhin ng mabuti, nagawa niya iyon ng patago. Pero ang lahat ng naramdaman niya noong nakita niya ako ay puot at pagkasuklam. Hindi niya alam kung ano ang nagawa niyang mali noong bata pa siya. Sa katunayan, hindi niya maintindihan kung bakit labis nakapuputin ng isang ama ang kanyang sariling anak na babae. Nakakadiri kayong lahat. Akala mo ba lahat ay walang kahihiyan gaya mo? Nilinaw ko na. Sapat na nawala akong gustong gawin sa sino man sa inyo. Hindi na tayo magkamag-anak, kaya huwag mo na akong hahanapin pa. Kung gagawin mo, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na iyon sa buong buhay mo, sabi ni Erisa na may batuhang titig. Ang puso ni Regan ay lumubog sa ilalim ng kanyang tiyan sa laki ng pagbabago ng kanyang anak. Ako ang tatay mo, paano mo nasasabi ang mga ganyang bagay? How dare you threaten your own father? Galit na sigaw niya.
Nakatingin lang ito sa kanya na may ngiti sa lobby. Pastahan ka na hindi mo na kayang itago, di ba? Pagkatapos ay huwag subukan. Mas gugustuhin ko pang sigawan mo ako kaysa mamatay sa pagpipigil at pangangikil sa akin kahit pagkamatay mo. Mabilis na namula ang mukha ni Regan. Alam ko kung bakit ka nandito. Gusto mo lang makasama sa magandang side ni Mr. Watts, di ba? Sabi ni Erisa, malamig na tinitigan siya. Muling kuminang ang kanyang mga mata sa tunog ng kanyang pangunahing prioridad. Isa, huwag mong pakialaman ang ugali ko. Alam mo kung gaano ito kalala. Pumunta talaga ako dito para makita ka ngayon. Ang tagal na nating hindi nagkita kaya nag-alala ako sa'yo. Hindi talaga kinaya ni Erisa kung gaano kaiya si Regan. Nagustuhan ba ng nanay ko ang desperado, pathetic na side niya? Kung hindi dahil doon, hindi niya talaga maisip kung bakit magkakasama ang kanyang ina sa isang lalaking ganoon. Tumigil ka sa pagpapanggap, baka masuka talaga ako kapag nakita ko pa yan, biglang sabi ni Erisa. Stop thinking of ways to get lucky of me, by the way. Kung magagalit man ako, maniwala ka o hindi. She trailed off as she approached him and warned in a low voice, kukunin ko si Mr. Watts na turuan ka ng leksyon. Kung talagang desperado ka na, maaari mong subukang ibenta ang iyong anak at asawa. Iyon ay magiging mas mabilis at mas epektibo kaysa sa pag-aaksaya ng iyong oras sa akin. Pulang-pula ang mukha ni Regan na naging kulay ube at tinitigan siya nito, galit na hindi makapagsalita. Napangisi si Erisa at pumasok sa ospital. Erisa, malakas na sigaw ni Regan sa kanya. Paano mo nagawa? Isinantabi ko ang dignidad ko para hanapin ka, tapos ngayon pinapahiya mo ako ng ganito. Bumaba ang tingin ni Erisa at mapait na ngumiti. Kinailangan niyang trituhin ang walang pusong mga taong ito sa parehong paraan para talagang makakuha sila ng pahiwatig. Nang muli siyang magangat ng tingin kay Regan, nanlamig na rin ang mga mata nito gaya ng dati. Kung ikukumpara sa iyo, isa akong santo. Bago mo ako sabihin, tumingin ka sa salamin at tingnan kung anong klaseng tao ka. Sa tingin mo may karapatan ka bang pag-alitan ako? Halos mapatalon si Regan sa gulat nang makita ang kanyang kompleto at lubos na ginaw na hindi kapani-pani walang nagpapaalala sa isang taong kilala niya. Tumalikod siya at naglakad palayo, nagtungo sa banyo para maghilamos ng mukha. Siya ay umaasa na ang mga tilamsik ng malamig na tubig ay makakatulong upang maalis ang kanyang madilim na puso, ngunit naramdaman pa rin niya ang kanyang mga mata na nagsisimula ng magbasa-basa. Nagpatuloy siya sa paghuhugas ng kanyang mukha, hindi alam kung ang mga patak ng tubig na dumadaloy sa kanyang pisngi ay mula sa gripo o sa kanyang sariling mga mata. Kabanata 629. Napakawalang kwenta mo, paano ka nabubuli ng taong ganyan? Isang pamilyar na mapanuksong tono ang umalangaw sa banyo nang tumangala siya upang salubungin ang mapang-asar na titig ng isang lalaki. Bumilis ang tibok ng puso niya dahil mas lalong sumama ang pakiramdam niya. Pumasok si Benjamin at matapang siyang hinayla. Ikaw, galit na gustong itulak siya ni Erisa pero nabigla siya sa sumunod niyang galaw. Hinayla niya ito sa kanyang yakap at inilagay ang isang mainit na kamay sa likod ng kanyang ulo habang malamig na sinabi niya, pwede kang humiga sa aking balikat saglit. Natigilan si Erisa na hindi nakaimik. Hindi ako iiyak, matigas na sabi nito, kung tutuusin ay halos mapaiyak na siya sa mga kinikilos nito. Tumawa si Benjamin. As if naman kaya kung magkamali. Tinaas baba niya. Ang kanyang inosenteng ngunit matigas na ekspresyon ang nagpahirap sa kanya na umiwas ng tingin. Kung hindi ka umiyak, bakit ang pula ng ilong at mata mo? Nagulat si Erisa, sila ba? Parang gusto niyang umiyak ngayon lang, pero hindi naman talaga siya umiyak. Inikat niya ito para humarap sa salamin. Nakikita mo, ang pula ng mata mo. Siyempre umiyak ka. Nakita ni Erisa ang kanyang mga mata na may bahid ng pula sa mga sulok. Mukha talaga siyang kakaiyak lang. Hindi ako umiyak. Matigas niyang pabulaanan, hindi sigurado sa sarili niyang mga salita sa puntong ito. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Anong nangyari sa matitigas na babae na iniwan ako? How dare you get bullied by someone like that? Kung ako sa iyo, mahihiya akong ituwid ang mukha ko. Si Erisa ay nagsimulang makaramdam ng pagkaantig ng ang kanyang mga salita ay nagawang magalit muli sa kanya. Tinulak niya siya palayo, hindi naman talaga ako ang nang-iwan sa'yo. Bakit mo ako sinisisi? Pinagdikit ni Benjamin ang kanyang mga labi sa pagtatangkang pigilan ang kanyang ngiti nang makita ang kanyang inis. Sino pa kung hindi para sa'yo? Napatingin si Erisa sa kanya. Ang iyong mga anak ang may kagagawan nito. Kumunat ang noo ni Benjamin. Gavin, sa tunog ng inis nito,
Natakot siya na baka magkaaway na naman silang dalawa at sinabing, lahat sila. Naglakad siya palabas sa gitna ng kalituhan at hindi paniniwala ni Benjamin. Bigla niyang sinulyapan ang pintuan at wala siyang nakitang bakas ni Regan. Anong hinahanap mo? Umakyat na siya sa taas. Hinawakan ni Benjamin ang kamay niya at naglakad patungo sa elevator. Wala siyang ganang makipagtalo sa kabastusan nito at pasimpleng sinulyapan siya. Nasaan ang mga bata? Umakyat din sila, aniya, at lumingon sa kanya. Hindi pwede. Noong una ay hindi siya pinaniwalaan ni Erisa, ngunit nang makarating sila sa dapat nilang kinaroroonan, nakita niya ang lahat ng mga bata sa kanyang harapan. Mommy, ayos ka lang ba? Lahat ng 6 na bata ay pinalibutan siya ng nag-aalala at agad na sinimulan siyang bambahin ng mga tanong. Napangiti si Erisa nang makita ang mga inosenteng titig ng mga bata at inabot niya ang mga ito para yakapin. Ayos lang ako. Tere, puntahan natin si Lola. Tumingin ulit sa kanya ang 6 bago siya sinundan papunta sa hospital ward. Dinala ni Sean si Mary para magsagawa ng full body check-up ng umagang iyon at nalaman niyang wala namang mali sa kanya. Nang makitang papalapit silang lahat, sinabi ni Sean, sa wakas ay makakalipat na siya pabalik sa Delmore. Napangiti si Erisa sa magandang balita, at ang 6 na bata ay naliwanagan din sa tuwa. Great Grandaunt, kapag gumaling ka na at nakabalik na sa Delmore, dadalhin kita para kumain ng masasarap na pagkain at makakakita din ng ilang magagandang lugar. Masayang sabi ni Jessie na ipinakita ang cute niyang nawawalang ngipin. Ngumiti si Mary at masuyong hinaplos ang kanyang ulo. Siyempre naman, Mommy, iuwi na ba natin ngayon si Lola? Masayang, sabi ni Zachary. Oo, sabi ni Erisa bago lumingon kay Benjamin. Babalik tayo ngayon. Mag-impake ka na at makakaalis na tayo, sabi ni Benjamin sabay tango. Tumingin si Mary sa kanila at tinawag si Erisa. Oo, Lola. Lumapit si Erisa at tinulungang makaupo ang matandang babae. Isa, gusto kong bumalik at tingnan, pwede ba? Hindi payag si Mary na umalis ng ganoon lang. Mayroon siyang mga bagay na hindi pa niya natapos sa pag-iingat sa bahay. Napatingin si Erisa kay Benjamin. Pwede ba tayo? Nilinggan siya ni Benjamin at tinanong si Sean, okay lang na bumalik si Lola, di ba? Humalaklak si Sean. Oo naman. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho at maging ligtas. Kabanata 630. Napansin ni Benjamin na may kahabaan ng maduming kalsada patungo sa nayon, kaya lumingon siya para kausapin si Ethan. Ayusin na lumipad tayo mula roon, at pagkatapos ay lumipad pabalik sa bahay. Yes sir. Ayaw ni Benjamin na mag-aksaya ng oras sa pagmamaneho. Mas mabuting lumipad muna sila sa nayon para masanay si Mary. Pagkatapos niyang tumingin sa paligid ng nayon, maaari na silang lahat na lumipad pabalik sa bahay. Sumang-ayon si Erisa sa kanyang ideya. Makakatipid ito ng maraming oras at stress na pabalik-balik. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon kay Mary, na walang katapusang pasasalamat. Maraming salamat. Pasensya na sa abala sa inyo. Huwag mong sabihin iyon, Lola. You can't be in any stressful situations right now, and taking a plane would get rid of that, pang-aaliw ni Erisa sa kanya. Tumango si Mary. Sa wakas ay sinimulan na ni Erisa na tulungan si Mary na ayusin ang kanyang mga gamit kasama ang tulong ng 6 na bata. Dumating kaagad ang helicopter pagkatapos niyang tulungan si Mary na mag-impake. Handa ka na ba? Tanong ni Benjamin kay Erisa. Tumango siya. Tapos na lahat. Kung gayon ay umalis na tayo. Tinawag ni Benjamin ang mga bata na sundan muna si Ethan palabas. Tinutulungan ni Erisa si Mary na sumakay sa wheelchair at si Benjamin naman ay naglakad matapos makita iyon. Kumapit ka sa wheelchair, sabi niya kay Erisa. Napalingon siya sa kanya nang bigla nitong binuhat ang matandang babae para marahan itong mailagay sa wheelchair na ikinagulat ni na Mary at Erisa. Humadjadjak si Erisa at binigyan ng malaking thumbs up si Benjamin. Paimpel niya itong sinulyapan. Bigyan mo siya ng kumot o alampay. Nako, hindi ako nilalamig. Huwag kang mag-alala. Sabi ni Mary na halos maiyak sa kabaitan niya. Maaaring malamig at matalas si Benjamin sa labas, ngunit mainit at mabait pa rin siya sa loob. Dinala ni Erisa ang isang kumot para kay Mary. Mas mabuting ituloy ito, Lola. Malamig sa ospital, at malamig din sa eroplano mamaya. Napatingin si Mary sa kanilang dalawa na may ngiti sa lobby. Okay, itutuloy ko ito. Itinulak ni Erisa ang wheelchair para salubungin ng 6 na bata, na abala sa pagtulong kay Mary sa kanyang mga bagahe. Maging si Tim ay may hawak na backpack. Tim, pakibigay sa akin ang backpack na iyan.
Hindi tama ang pakiramdam ni Mary na hayaan ang isang maliit na bata na hawakan ang kanyang mga gamit. Kayong lahat, hawakan ang mga bag para sa lolo. Great Grandon, ayos lang kami. Hindi magandang i-pressure ang mga binti mo, nakangiting sabi ni Zachary. Lola, ako na ang magdadala nito. Sabi ni Tim habang mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang backpack. Tumingin si Benjamin upang makita ang isang medyo mabigat na backpack sa yakap ni Tim at sinenyasan si Ethan na tulungan siya dito. Hinawakan ito ng mahigpit ni Tim, ayaw bumitaw. Kaya ko itong tanggapin mag-isa, Mr. Frank. Natawa si Ethan nang makita ang katigasan ng ulo ni Tim. Anong uri ng mga kayamanan ang maaaring naruroon? Tahimik lang siyang sinulyapan ni Tim. Napatingin din sina Erisa at Benjamin kay Tim. Humalaklak si Mary, yung alkansya niya, nandoon din ang mga ID natin. Hindi katakataka na hindi niya tayo hinayaang kunin iyon ngayon lang. Sabi ni Oliver. Nagpout si Tim. Ito ay isang garapon na salamin. Marupok ito at baka masira mo. Tumawa si Erisa at ipinagpatuloy ang panunukso sa anak. Magkano ang mayroon ka dyan ngayon? Si Tim ay nahihiyang tumingin sa kanya, walang lakas ng loob na magsalita. Kukunin ito ni Daddy para sa iyo, sabi ni Benjamin, na maayos na kinuha ito. Nag-aalalang tumingin sa kanya si Tim, ngunit iniangat lang ni Benjamin ang kanyang baba. Tingnan mo kung saan ka naglalakad. Tumingin sa kanya si Tim at mamulong, kaya ko ang sarili ko. Medyo mabigat, ipinapangako ko sa, iyon na hindi ito masisira kapag hawak ko ito. Mayabang na sabi ni Benjamin. Napadikit na lang ang lobby ni Tim nang makitang hindi binibitawan ni Benjamin ang bag. Ang tanging nagawa niya ay tumakbo para kumuha ng iba. Pananatilihin natin ang mga ito. Hindi rin siya pinayagan ni Jasper na kumuha ng kahit ano. Nakita ni Erisa si Tim na medyo natarante at tinawag siya. Tim, pumunta ka rito at tumulong sa pagtulak ng wheelchair. Okay, sabi ni Tim habang nagmamadaling tulungan si Erisa na itulak ang wheelchair. Ngumiti ng malumanay si Erisa at tinapik siya sa ulo. Sumakay sila sa eroplano at lumipad patungo sa Rutesea Village. Nag-alala si Erisa na baka hindi masanay si Mary at patuloy na binabantayan sila ni Tim. Lola, okay na ba ang pakiramdam mo? Oo, pinagdikit ni Mary ang kanyang mga lobby. Kinakabahan siya dahil hindi pa siya nakasakay sa eroplano, ngunit nahihiya siyang sabihin iyon.